pag-usapan po natin itong isyong ito, yung pagkansela ng tourist at diplomatic visa ni dating Speaker Martin Romualdez. Kinansela na ng Amerika ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma yan mismo ng kanyang pinsan na si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Babe Romualdez. Wala na siyang ibinigay na detalye kung bakit ito kinansela. Si Congressman Romualdez ang itinuturo ng ombudsman na utak ng budget insertions sa flood control scandal. Kinumpleto na rin daw ang mga dokumento para sa anilay mabigat na kasong isasampa laban sa kongresista. Matagal na nitong pinabulaanan ang mga parata. Sa ngayon, Yan, no? So, yung isyong yan, pagkansela. Ayun, ang tanong, bakit sila merong diplomatic visa? Yan, ganito po. Hindi ko lang alam kung lahat, pero karamihan po sa mga matataas na opisyalis ng ating pamahalaan ay meron ho talagang diplomatic visa sa iba-ibang mga bansa. Hindi lang sa Amerika. Lalo na yan, speaker siya ng panahong yon. Number 4 sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Talagang diplomatic passport. Pagka ho, diplomatic visa. Yung iba nga, red passport, diplomatic nga eh. Ibig sabihin yan, kahit saan kang bansa magpunta, pwede ka. Dahil may diplomat yung visa mo. Pero gagamitin mo lang yan pag official ang travel. Kung may mga international conference o namang official na galaw ng isang government official, doon mo na magagamit yung diplomat visa. Hindi lang sa Amerika kahit yan. Kaso Amerika ito. So iba yung tourist. Kaya karamihan sa mga nasa gobyerno, lalo yung mataas na official, dalawang visa. Tourist visa at diplomat visa. Pero ang matindi rito sa report, at yun nga nadinig ko ng isang araw, parehas kinansel ng US government. Dahil nga ho, alam ng US government na si Martin Romualdez ay kasama sa controversial na sinasabing graft in corruption. Di ba? Ganong katindi yung ang Amerika. Kahit wala silang kinalaman, internal problem ang korupsyon sa Pilipinas, pero meron silang karapatang ikansela ang mga visa. Ganon. Alam niyo kasi, ang visa na ibinibigay ng lahat ng bansa sa buong mundo, kahit tayo, kung nagbigay tayo ng visa doon sa ibang mga dayuhan, yan ay pribilehiyo lang. Hindi po yan mandatory. Hindi nila obligasyon yun na ibigay sa iyo. Kaya, anytime, pwede nilang i-recall. Di ba si Bato de la Rosa, tinanggalan din ng visa yan, kung di ako nakakamali, dahil sa extrajudicial killing na issue. Nung araw, kung di ako nakakamali, si Robin Padilla, na-cancel din niya dahil na doon sa kanyang bad boy record. Mga ganon. Lahat yan ay karapatan ng embassy o ng anumang gobyernong nagbigay ng visa sa atin. Kahit na sinong anumang dayuhan yan. Yan ay pribilehiyo. Pwedeng nilang recall, cancelin sa oras na gugustuhin nila base sa kanilang mga pananaw kung ano ang dahilan. Walang apil-apil yan. Kung mag-a-apil man kayo, mahabang proseso yan. At saka masamang record yan. Pag kinansela ang passport, ang visa mo, tourist visa or diplomat, mahirap mag-renew yan. Kailangan linisin mo ang record mo. Kailangan linisin mo yung pagkatao mo para pagkatiwalaan ka na ikaw ay matinong taong papayagang pumasok sa kailang bansa. Especially sa Amerika ngayon, naghigpit talaga sila dahil marami silang kaaway. Kaya, for your information, tinatalaki ko ito. Wala akong pakialam dyan kay Romualdez, Martin Romualdez. Kung kinansela kanyang mga visa, karapatan ng Amerika yun. Kasi sa kanila, guilty or not guilty, sa mga kasong kinasasangkutan sa Pilipinas, wala silang pakialam doon. Ang kanila, gusto nila proteksyonan ang kanilang bansa. Huwag mapasok na ang tingin nila ay merong criminal record o merong mabibigat na kaso sa kung saan mang bansa at anumang lahi. Yun po yun. Hindi pwede magprotesta ang Philippine government dahil nakansela ang visa ng isang government official. Wala. Ang mag-aapila lang dyan ay yung tao mismo. Kung bibigyan ka na uli ng pagkakataong bigyan ng visa, ay pasalamat ka. Pero kung hindi, wala magagawa ang gobyerno. Sa tingin ninyo, halimbawa, ang gobyerno ay magprotesta sa ginawa ng Amerika. Hindi gagawin ng gobyerno yun. Problema yun ni Romualdez.
Siya ang mag-justify kung para may balik, kung paano ibabalik yan. Ganon po yan. Sa kahit saan lugar, hindi lang ho sa Amerika. Sa mga bansa sa Europe, mga bansa, hindi kaya pupunta ka ng Japanese visa, South Korea, o ano po mga bansang may visa rito sa atin. Pagka kinansel nila yung visa binigay sa iyo, wala kang magagawa doon. Pwede kang mag-appeal, pero subject pa rin yung kung for approval, kung paano mo justify. So kaya lang ho, tayong mga civilian, kadalasan ng ating visa, tourist. Ako marami akong visa. Marami na akong bansa na puntahan. Marami akong mga visa. Ngayon nga, meron akong 10 years visa sa US. Di ko pa nga nagagamit. Ulit, nag-renew ilang beses na ako nag-renew ng US visa. Salamat, binibigyan naman ako. Nagkakatiwalaan tayo. Nadja-justify ko na ako ay turista lang. Kaya nabibigyan ako ng 10 years visa. Sa Amerika, sa ibang mga bansa, may mga visa rin. Yan ay lahat pribileyo lang. Pasalamat tayo pinagkakalooban. Kaya yan ay dapat pinangangalagaan. Pag nasangkot ka sa iba't ibang krimen, nasa tingin nila yung mga bansang nagbigay sa iyo ng visa, nung una ikaw pinagkatiwalaang, ikaw ay matino, ikaw ay na-justify mo kung bakit ka pupunta ron, ay pag nabalitaan kang bad boy ka, may masamang record ka, lalo na ho kung ay issue ng destabilization, grabbing corruption, or mabibigat na krimen, ay talagang walang patawad yan, automatic, pwede nilang gawin yun. Cancel. Tapos, yun po yun. Kaya maging maingat. Actually, hindi lang ho sa mga taga-gobyerno. For your information, pagka kayo nagkaroon ng iba't ibang kaso dito sa ating bansa, lalo na ho kung krimen, na-involve ka sa murder cases, mga human trafficking, o malalaking galaw at kaso ang kinasasangkutan mo, pag nag-apply ka, reject yan. Kasi doon po sa application, ng pag-apply ng visa, lahat doon nakalagay. Ikaw ba'y addict? Ikaw ba'y gumamit ng illegal drugs? Ikaw ba'y nag-try na ng no entry o nag-overstay sa kailang bansa? Ikaw ba'y may mga kasong kriminal? May mga dating kasong kriminal? Naku, ang dami pong tanong doon. Sa application pa lang. Ay paano kung halimbawa, first time kang kukuha ng visa, lalo sa embassy, may interview pa yon, personal interview. Hindi mo pwedeng bulahan sa dokumento, may interview pa. Hindi katulad ko, renew ako lang renew, hindi na ako napupunta ng embassy. Papadala lang yung application mo at passport mo. Ibabalik na sa iyo, may visa ka na. Kasi ganun po ang, pag nabigyan ka na, hindi wala ng personal appearance sa US Embassy, dito sa Manila. Dahil isumiti mo lang yung dokumento mo, babalik na sa iyo pag may visa ka. Pero yung first time, talagang mag-a-apply ka, pupunta ka doon, pipila ka, tapos interviewin ka. Doon mo i-justify kung paano ka at bakit ka pupunta sa kanilang bansa. Ganun mo. Madali ang mag-renew, pero mahirap yung kumuha ng bago. So kung ikaw ay merong bad record, kahit na anong record mo rito, hindi mo pwedeng i-deny yun. Hindi, i-deny? O nga, tama. Bulahin mo yung embassy, ay patay ka. Hindi ka talaga lalo mabibigyan. Yan po yan. Kaya, maging good boy, good girl. Iwasan nyo ang lahat ng kaso. Iwasan nyo ang lahat ng kasong kriminal o kung anumang mabibigat na kaso na huwag kayong makaso ng ganyan para wala kayong problema. Pag nag-apply ng trabaho, nag-apply ng visa, wala kayong kasabit-sabit. Pero kung kayo ay masamang tao o kayo'y nasangkot sa mga matitinding kaso, ay sorry na lang. Hanggang embassy lang kayo. Pati dokumento nyo, i-reject talaga yan.